Isang helikopter sa Venezuela ang nagpapakita ng matinding pagkawasak na nakakatakot kahit sa sanay sa trahedya. Matapos yanigin ng dalawang malalakas na lindol ang hilagang bahagi ng bansa noong gabi ng Hunyo 24, 2026 lumitaw ang mga lungsod tulad ng Caracas, La Guaira, Maiquetía at mga kalapit na lugar. May gumuhong gusali, baradong kalsada, tigil serbisyo at mga pamilyang lumikas dahil sa takot sa mga bagong pagyanig. 106 na ang kumpirmadong namatay. Ayon sa impormasyon na inyugnay kay Delcy Rodriguez, halos 1,000 tao ang nasugatan at ang mga rescue team ay nagmamadaling maghanap ng mga survivor. Sunod-sunod ang mga pagyanig. Unang lindol na may lakas na 7.2, tapos sinundan ng isa pang lindol na may lakas na 7, tuldok 5 sa isang lugar malapit sa Yumari at Montalba sa kanluran ng Caracas. Itinuring ng United States Geological Service ang insidente bilang red alert at tinaya ng automatic model na posibleng namatay ay mula 10,000 hanggang 100,000 at hindi pa ito maalis. Di ito opisyal na bilang pero nagpapakita ng laki ng panganib. Humihingi ng tulong ang Venezuela habang nag-aalok naman ng tulong ang Estados Unidos, Brazil, China at El Salvador. Makikita sa aerial na larawan ang mga barangay na natabunan ng alikabok, basag na sahig at mga gusaling sira ang estruktura. Hindi lang ito simpleng kalsada o maliit na pagguho. Ang lindol ay tumama sa isang lugar na puno ng mga tirahan, matatandang gusali, masisikip na lugar at mga serbisyong pampubliko na dati nang nahihirapan. Mula sa itaas, kita ang lawak ng pinsala, mga bloking bahay ang naapektuhan, humintong sasakyan, mga residenteng nasa kalsada at mga team na nagbubukas ng daan sa gitna ng guho. Naganap ang pagyanig sa hilagang bahagi ng Venezuela sa hapon ng Miyerkules, ika-24 ng Hunyo 2026. Ang unang pagyanig ay sapat na upang takutin ang mga tao. Ang pangalawa ay halos kasunod agad at mas malakas pa. Ang mababaw na lindol ay nagpalala ng epekto at kadalasan nadudulot ng pinsala. Mas malaki ang pinsala dahil malakas ang enerhiya na tumatama agad sa gusali, bahay, tulay, runway at linya ng kuryente. Matindi ang tinamong dagok ng Caracas. Kabilang ang La Guaira sa pinakaapektadong lugar dahil sa lapit nito sa kabisera at presensya ng mahahalagang estruktura gaya ng Simon Bolivar International Airport sa Maiquetía. Isinara ang terminal matapos ang mga naitalang pinsala. Apektado rin ang metro at mga serbisyo ng tren. Sa totoo lang, hindi lang mga gusali ang gumuho dahil sa trahedya. Naparalisa rin ang transportasyon, komunikasyon, paggalaw ng mga team at ang pag-respond sa mga biktima. Nagdeklarag ng state of emergency si Delcy Rodriguez at lumabas sa isang pahayag kasama ang mga opisyal ng gobyerno upang ipaalam ang pagmomobilisa ng mga serbisyo ng pagsagip. Kinumpirma ng gobyernong Venezuelano ang mga namatay at nasugatan, ngunit nilinaw na maaring magbago pa ang bilang. Sensitibo rin ito para sa gobyerno. Sa mga trahedya na may maraming pagguho, kadalasang mas mababa ang paunang bilang kaysa sa totoong natutuklasan dahil may mga di madaanan na lugar, problemang komunikasyon at patuloy na paghahanap ng mga pamilya sa kamag-anak. Tinukoy ng US Geological Survey ang insidente bilang red alert dahil sa posibleng pagkamatay at pagkalugi. Ang mga pinuno ng Estado at pamahalaan ay nagpahayag na ng pakikiisa at nag-alok ng tulong, kabilang ang pagpapadala ng makataong tulong, mga produktong medikal at mga rescue team. Kasama sa listahan ang mga bansang nakaranas ng malalakas na lindol tulad ng Estados Unidos, Turkiya, Mexico at Portugal. Ang Pangulo rito, si Pangulong Antonio Jose Siguro, ay nagpahayag ng pagdadalamhati sa nangyari at sinabing binabantayan niya ang sitwasyon. Ang Pangulo ng Mexico, si Claudia Sheinbaum, ay nagsabing inatasan niya ang paghahanda ng kinakailangang tulong at sa ngayon ay humiling ang Venezuela ng suporta mula sa mga rescue team at mga espesyalistang medikal. Ipinahayag ni Pangulo Lula ang pag-aalala at pagdadalamhati at hiniling na pag-aralan ng pamahalaan ng Brazil ang maaring hakbang ng tan-oro ng bansa. Sa parehong paraan, ipinayag ng pamahalaan ng Ecuador ang pakikiisa sa kapatid na bayan ng Venezuela at kinumpirma
na nagpadala na sila agad ng makataong tulong doon. Ganon din ang ginawa ng pamahalaan ng El Salvador na nag-alok ng 300 na mga tagapagligtas at paramediko at 50 tonelada ng mga kagamitan, gamot at mga pangunahing pangangailangan. Doon sa Chile, sumali rin ang panguluhan sa grupong ito at nagpahayag ng suporta. Sinabi na handa silang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Venezuela para iayos ang paghahatid ng makataong tulong at makipagtulungan sa mga rescue team. Ayon sa pansamantalang Pangulo ng Venezuela, si Delcy Rodriguez, inaasahan na darating ang mga unang banyadang rescuer sa mga susunod na oras. Nagpasalamat siya sa pandaigdigang komunidad sa suportang natanggap. Sinuspinde ng pamahalaan ng Venezuela ang klase at mga hindi mahalagang serbisyo. Ipinahayag ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ang pakikiisa at iniutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumuhong. Sinabi ni Estados Unidos na nakapagpadala na sila ng isang disaster assistance team at grupo ng mga manggagawa para magbigay at magkoordina ng mahalagang tulong sa mamamayang Venezuelano. Ang China na pangunahing bumibili ng langis ng Venezuela bago maaresto si Nicolas Maduro ng militar ng Amerika ay nagsabing gagawin nila ang lahat para tumulong. Ayon sa pamahalaan ng Beijing, wala pang kumpirmasyon hanggang ngayon. Beijing na may kumpirmasyon. Ang pagtataya na 10,000 hanggang 100,000 ang namatay ay hindi opisyal na bilang, kundi isang projection na ginawa based sa lakas ng lindol, densidad ng populasyon at kahinaan ng mga gusali. Dahil dito, nakakagulat ang bilang na posibleng mas malaki pa ang sakuna kaysa unang ulat. Ipinapakita rin nito ang kahinaan ng rehiyon dahil maraming gusali ang di handa sa ganito kalakas na lindol. Makikita sa video ng mga residente ang takot at taranta ng mga tao sa loob ng gusali habang lumilindol. Makikita ang isang lalaki na bumababa ng hagdan habang yumanig ang gusali at nagsimulang bumigay ang ilang bahagi ng estruktura. Sige, tingnan mo kung gaano kahirap. Ipinapakita ng video ang sabayang karanasan ng libo-libo. Mabilis na lumabas ang mga tao, walang elevator, walang kasiguruhan sa daraanan at may mga tunog ng pagbagsak. Kumikislap ang ilaw, lahat nagmamadaling makarating sa kalsada bago ang aftershock. Isang viral na video ay nagpapakita ng matandang lalaki na pinoprotektahan ng asawa niya sa gitna ng lindol. Bumababa ng hagdan habang lumilindol. Mga video mula sa mga residente. Salamat! 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 Ang baybaing rehiyon, malapit sa Caracas, ay nakaranas ng matinding pinsala at naging lugar ng pinakamataas na pagbabantay. Ang pagsasara ng paliparan sa Maiquetía ay nagpapahirap sa pagpasok ng tulong at nagpapataas ng presyon sa ibang ruta. Mahalagang bawat oras sa paghahanap. Ang 164 na namatay na iniulat hanggang ngayon ay ang kilalang bilang. Ang pagitan ng 10,000 at 100,000 ay lumalabas bilang teknikal na pagtataya. Ang posibilidad, laki ng pagguho, densidad ng lungsod at dami ng hindi nakukontak ang dahilan kaya nakikita ng eksperto ang mataas na panganib ng pagdami ng biktima. Ang Venezuela ay nasa ilalim ng state of emergency. Maraming lungsod ang napinsala, sinuspinde ang mga serbisyo at hirap ang mga tao unawain ang nangyari. Ang bansa ay umaasa sa mabilis na pagsagip, tamang impormasyon at konkretong tulong para maiwasan ang paglala ng trahedya. Ako si Milson Alves, internasyonal at nasyonalista. Layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves. Kita-kits sa sunod.